tayo ay mag-pray na para dire-diretso na tayo sa sige. Lord God, napakabuti niyo, hindi kayo nagbabago noon ngayon magpakailanman. Wala kang katulad, tulad nga ng sabi dun sa kanta. Galak na nanggagaling sa inyo, Lord God, walang makakapawi nito, Panginoon. Yung joy, Lord God, yung mga pangako nyo, Panginoon, Lord God, ito, Lord God, ay yung nagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord God, as we enter, Lord God, your holiness, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Mga kasalanan nasa isip, nasa salita, Lord God. Nasa gawa, Lord God, hindi nakakalugod sa inyo. Patawarin niyo po kami. Kaya hindi po, Panginoon, sa mga tao na kapag salita, gawa ng hindi maganda towards sa amin, Lord God, we release the forgiveness, Panginoon. And Lord God, ito yung tinuro niyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Namin magpatawad, Lord God, sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat sa kapatawaran, sa paglilinis ng inyong banal na dugo. At Lord, hallelujah, tunay nga po na malaya na kami makakadulog sa inyong banal na trono. Lord, dinadalangin namin sa oras na ito, sa inyong anak, Lord God, na gagamitin, Lord God, na maghahayag ng inyong banal na salita. Tunay nga po na hide him or her at the back of your cross and let your glory and your glory shine upon their lives, Panginoon. That the works, plans of the enemy shall render or prevail. Ngunit, Panginoon, ang dinadalangin lamang po namin yung kapangyarihan na nanggagaling sa inyo, Lord God. Yung deliverance na nanggagaling sa inyo. Thank you, Abba Father. Lord, sa lugar kung nasaan kami, surround this place with the walls of fire and the walls of bronze, Panginoon, that the works, plans of the enemy shall render or prevail. Ngunit, Panginoon, ang inyong banal na Santong Espiritu lamang ang kikilos, Lord God, at ang inaasahan namin sa oras na ito. Thank you, Abba Father. We entrust everything to you, Panginoon. Mula sa oras na ito hanggang sa matapos ang araw na ito, Panginoon, kami ay sasamahan niyo, Panginoon. Maraming salamat po, and we seal all these prayers with the most precious blood of Jesus. And we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen. Thank you, Jesus. Wala kang katulad, Panginoon. Ang kapangyarihan mo ay walang katulad. Walang hihigit sa iyo. Dahil ang pangalan mo ay higit sa lahat. Makapangyarihan, Panginoon. There is anointing, Lord God, in your name. Thank you, Father. Thank you. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, oh Diyos. Habang na di na mamahalin, kabayan
Wala kang katulad, wala kang katulad, sa'yo pangako ang kabutihan. Wala kang katulad, praise. Sige po tayo po yung po. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. At ang Diyos ang pinagpala sa atin ngayong araw dito. At kahit na tayo nasa gitna ng kalamigan, sama-sama pa rin tayong magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen po? Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Hallelujah. Siguro po yung ating pag-aaralan for today is about 1st or 2nd John, first chapter, isang chapter naman po, 2nd John, at saka ang 3rd John. Isa lang po ito, kaya mas madali po natin silang mapag-uusapan. At ito ay ang pahabol na sulat ni John para sa mga ginang, nanay, at dun sa 3rd John para sa mga tatay. Kung titingnan po natin yung 1st John at saka yung 3rd John, halos magka-eskwela lang po silang dalawa, but mahaba po yung 1st John. At bago po tayo mag-share ng Word of God, let us pray po muna tayo. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Patuloy-patuloy, O Lord God, na kami samahan mo. Mangulang banal na Espiritu sa buhay namin. Unawain namin, maintindihan namin kung ano po yung i-relay na message ni God through the Holy Spirit. At sa araw din ito, O Lord God, we do believe na sa banal na Espiritu na nasa sa amin, O Lord God, kami matulungan kung ano ba yung ipinapahabol na mensahe ni John para sa mga ginang at para sa mga kalalakihan. Subalit sa banal na Espiritu, kami makakasunod ng ayon at nakakalugod sa inyo. Balutan niyo po naman na dugo ni Kristo ang apat na sulok ng templong ito, and at the same time, let your people angels be, O Lord God, na mag-guard sa amin inside and outside the place nito. Maraming po salamat, and to you alone the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po ba tayo ay
nilalamig. Parang nagkukumot na si Alay. Malamig talaga. Okay. Ayan. Siguro po yung ating 2 John chapter 1, verse 1 to 13. Nakapiraso lang po ito, kaya maaari ko po siyang basahin lahat sa inyo at hindi kayo maiinip dito. Ito ay ang sulat ni John para sa mga ginang. Kung titingnan po natin itong pahayag na ito, ay patungkol para sa mga ginang at kanyang mga anak. Alang-alang ito sa katotohanan na gusto kong ipaalam ni John sa mga magulang o sa mga ginang. Gusto niya ihatid ito. Sinasabi niya dito na doon tayo mag-relay or mag-stand firm sa truth. At yun din yung sa mga utos ng Diyos. Kasama na ang pagpupuri sa mga nakaraang katapatan at katotohanan ng mga ginang sa paglilingkod nila. At inutusan din niya tungkol ito sa pag-ibig at pagsunod ng mga magulang. Payo at babala sa mga magulang ang ibibigay din po dito. Basahin po natin yung chapter 1, verse 1. Sa hirang na ginang at kanyang mga anak, na tunay na mahal sa akin at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din na nakakakilala ng katotohanan, mga believers. Alang-alang sa katotohanan nasa atin o nasa sa atin, magpakailanman. Ipagkaloob sa atin ng Diyos Ama na si Jesucristo, anak niya, ang paglingap, habag, kapayapaan at sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan ng inyong mga anak alinsunod sa utos ng ating Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Kunyari ako si John mo, kayo mga ginang, makinig kayo sa akin. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na simula pa'y nasa atin na ang mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pamanguna. Na ibinigay sa inyo noong una, mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay sa mga utos ng Diyos. 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mandaraya at ang taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y maging tao na naging tao at gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan at gantimpalaan ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinanahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Sino mang dumating sa inyo sa ibang turo, ang dala ay huwag ninyong tatanggapin. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Sumulat ako sa iglesia, ngunit hindi ito pinakinggan ng Diotrepes, na hangad siya sa kilalanin ninyong pangunahin. Kaya't pagpariyan ko, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya, ang mga kasinungalingang hindi niya laban sa amin, at hindi pa siya nasiyahan doon, ayaw na niyang tanggapin ang kapatid na dumarating at hinahadlangan na niya ang itinitiwalag ng iglesia na ibig tumanggap sa iyo. Siguro may pinangahawakan ito ng ibang church, no? Pagka may tumuwalag ng ganyan, di natatanggapin pagka umalis. Kay God nga tayo, nagre-repent tayo eh. Hindi ako nagsasabi po ng
religion na kung sino yun. May mga iglesia o churches na ganun, pagka tumiwalag na, sila lang naman yung may salitang tiwalag eh, parang alam na yun, alam na this. Hindi na nila tinatanggap. Verse 11, mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos at ang gumagawa ng masama ay hindi nakikita sa Diyos. Mabuti ang magpatotoo sa lahat ng tungkol sa Demetrio at ang katotohanan ay nagpapatotoo ng ganyan. Iyan din ang aming patotoo na alam mong totoo na sinasabi namin. Marami sana sa inyo ang sasabihin ko pa sa inyo, ngunit hindi na nasulat. Inaasahan kong magkikita tayo, magkakausap tayo ng madaling panahon. Sumainyo nawa ang kapangyarihan, kapayapaan, kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dini. Batanggay. Ikumusta mo na rin ako sa aking mga kaibigan dyan, sa bawat salita naman. Ang Diyos sa mapapurihan. Alam niyo po, sulat ni John, kung binabasa ko po ito po paalala sa mga nanay, sila yung mga believer na po. Sa pagtagal kasi ng isang mananampalataya, minsan nakakalimot na sa rules and regulations about love, kung paano ba nila talaga i-apply yung love, paano ba ang paglilingkod sa Panginoon, paano ba yung pagsunod talaga sa Panginoon. Meron po tayong mga lesson na dapat matutunan dito sa buong chapter nito. Yung lesson po nito kailangan na tayo ay yung pag-ibig natin at ang katotohanan sa pagkilala sa salita ng Diyos, pangahawakan po natin yun. Kasi pagdating sa pag-ibig, madali talagang masira. Kaya sa ginang muna ito, sinabi, madali kasing tumanggap ang mga nanay. May pumunta sa bahay nila na po, masalitaan ng mga masasalimuot at magagandang salita. Pasok kayo din, makapagkape. Ay pagkatapos makape, nakwentuhan pa ulit. Kain na kayo, kayo magluluto at makakain. Hanggang umabot na ng hapon ng merienda na. Hanggang lumalim na ng lumalim to. Wala namang problema doon. Pero kung tayo nakabase, nandiyan na pala kayo. Nung tayo nakabase, good morning po sa inyo, nakabase sa katuruan ng Diyos kung paano ba at ano bang gagawin natin. Kaya pinapaalalahanan tayo. Kasi kung titignan natin dito sa verse 7, babala mo to eh. Babala sa mga ginang. And even also sa 3 John, sa mga kalalakihan. Kaya po ito inihabol ni John, itong sulat na ito para sa ginang at saka sa mga kalalakihan. Sila yung magandang partner kasi especially sa couples. Ang couples, ang gandang mag-evangelize sa kanilang mag-asawa kasi bit-bit nila to. Malakas ang dating pagka ganun. Kaya lang po, meron din po dito, sinabi po siya dito sa 1 John natin. Sinabi dito sa kanya, kailangan makita muna sa buhay nyo at ipinamumuhay nyo kasi minsan nagsasalita yung tatay. Ang sabi naman ng nanay, di ba mahirap yung gano'n, di po ba? Nagsasalita ang nanay. Sabi, alam nyo, sa bahay namin, ganyan sasabi tatay, dumali ka na naman. Mahirap yung gayon. Kaya dapat talaga yung couples na ito, both of them, naka-incline talaga sa turo, yung truth, dito po ito mo. The truth of the Word of God, every Christian is inspirable sa mga tao na kanilang pupuntahan, sa kanilang kakausapin. Kasi kaya sabi nga, ipamuhay nyo. Hindi na ipapamuhay ng isang Kristiyano o ng mag-asawa kung hindi sila, sabi dito, sinasamahan ng banal na Espiritu. Kinakasihan ng Diyos ang buhay nila. Ito po yung isa sa pinakamahirap nating mga Kristiyano na ginagawa. We are all parang lahat tayo tranquilo, at least na tayo sa mga kaibigan natin. But parang hindi natin alam na lumulubog ba tayo sa ganitong klase ng relationship na sobrang ganyan na wala yung lalim ng tinatawag nating pananampalataya sa Diyos. Kaya kailangan dapat, okay lang naman na every time merong biruan, ganyan-ganyan, pero not at all. Kailangan meron din tayong limitation. And at the same time, kailangan meron tayong respeto ayon sa kasulatan at banal na salita ng Diyos. Kasi minsan tayo mabibiro, like me, mabibiro po ako. Kaya sabi ko, Lord, i-lesson mo ako sa ganyan. Pagka nakakarinig na ako ng ganyan, minsan, layo muna ako, out muna ako ng konti. Kaya nang minsan, nalandagan tayo kasi hinahanap na ang ating katawan yung saya na parang laging
umpukan, jokean tayo ng ganyan, but hindi natin alam minsan parang yung joke natin nakaka-strike na tayo, we offended another Christian din na ganyan, minsan may tama, may patama o tatamaan ba, ikaw ang may tama pagka ganun. Kasi kailangan alam mong dalahin kung paano to dadalahin. Number 2, protect the gospel. If it is the scripture or written or God said, or any scripture from the Bible, the Old Testament and the New Testament, we don't have to change, but we have to comply or to apply in our life. Kailangan po yun. Irespeto natin at protection na natin ang gospel. As a Christian, we must guard the pure message of Christ from within our heart to avoid the false doctrine. Kasi pagka tayo nakabase sa Biblia, mahirap pakinggan mo yung mga naghahayag ng may false doctrine. Pero hindi rin po pwede na strike mo siya pagka alam mong mali, subito, titiradahin mo. Hindi po ganun. Para may makapagtalo, makapagsagutan about message of God written in the Bible. Even, iwasan po natin mga kapatid, na para tayo ng Biblia na binabasa. If someone of you reading the Bible or the Scripture and explain about the situation tungkol sa kanilang sarili, okay po yun. Kasi pagdating sa revelations of the Holy Spirit, iba-iba po ng interpretation sa Word of God. Depende kung saan kang sitwasyon nandoon. Kung ikaw ay isang pamilyadong tao, nag-share ka ng Word of God, more on, nakang sharing mo about the family, about myself, yung status mo, ikaw yun. Ikaw naman yung single mom, mas nandun naka-incline. Kasi yung revelation of the Holy Spirit depend upon the situation of the person speaking in front of the people or believers. Iba't iba po iyon. Kaya alam mo sa kanila, pagka nag-share ng Word of God, si kapatid, sugatan. Si kapatid, masaya. Si kapatid, maraming problema. Because isa lang yung message ng God, but in different aspect. Kaya nga tayo, pag nakikinig tayo ng Word of God, in one verse alone, marami tayong mapupulot. Kasi andun lahat nanggagaling yung revelation ng Holy Spirit come from the God the Father, na alam ng Diyos ang puso natin. Kaya niyang basahin. Tandaan niyo, pag binasa ng Diyos ang puso mo, i-relay kagad niya, okay, Holy Spirit dictate. Yun yung revelation. Without the Holy Spirit na magre-relay sa atin, mahirap yung revelation. And without God reading our heart, mahirap din yun. And the example lagi ng Holy Spirit sa atin, because Christ did. And Christ happened this situation sa buhay niya. Kaya nga si Christ po ang model eh. Pero ang Holy Spirit pa rin lagi ang siya magdadala sa atin ng mensahe. Yun po yung ating dapat maunawaan. Kaya pagdating po sa ating mamanahan tayo, nanay, tatay, sa katotohanan, especially sa labo, ang sabi dito, love and the truth word of God, and the second, protect the gospel, and the third one is yung sinabi ko nung Thursday, the discernment spirit. We have to discern the spirit. Tandaan nyo, pag ang speaker, hindi maganda ang example, nagsasabi ng pangit sa kapwa, at saka lumalabas sa kanya na hindi maganda sa mga labi niya, it is not from God. Lagi na lang po ang speaker natin na sinasabi, kailangan gawin niyo to. Magkaayos kayo, magkasundo kayo. Yung pag-ibig niyo, i-share niyo. Walang limitation. Kasi pagka ang isang tao, yung pag-ibig mo, hindi ko kaya, ganyan. Not from God. Because God is unlimited about love. Because God is love. Hindi ka po pwede magdamot ng pag-ibig kung galing sa Diyos. Pero pag ikaw ay may pag-ibig na galing sa Diyos, you can share it to everybody. Amen po? Hindi po pwede. Kasi yun ang pinakamahirap po eh. Kaya nga sabi nga nila, kailangan tayo ay led by the Holy Spirit. If the Holy Spirit not led unto us, may limitation tayo about giving love, forgiveness, limited lang, pili lang ng tao, sila lang ang kailangan. It is not from God. Because if it is from God, we forgot already, we forgive them. How many times? So many times. Kailangan makapag-forgive tayo.
Kaya kailangan po natin may discerning spirit tayo. Believers need discernment and identity those who claim to follow Christ but deny His essential nature. Yun po yun. Kailangan yung ating, kasi mayroong kalaban yung sarili natin eh. So if we're going to base our explanation in our experience, yung ating katawang lamang ito, mahirap po yun. But ang ating explanation at ang ating example through the Holy Spirit, mas maaabot natin yung spiritual capacity na gusto ng Lord na i-deliver sa bawat isa. Yun po yung kailangan. And number 3, sabi 1, 2, 3, 4, sabi po dito, yung boundaries in God. Kailan ba binibigay yung boundaries in God po? Kasi sabi ko nga sa inyo, unlimited ang God, no po? Pero may boundaries din po yun. Love doesn't mean affirming of supporting false teaching. Yan na po yun. Alam mo nang mali, alam mo mamahalin mo pa rin yung mga bagay na yun, di po ba? Kasi nga po, pagka sinabing galing sa Diyos, nandun ang katotohanan, nandun ang tunay na pag-ibig, sa Kanya lahat yun. Pero pagka mali na, alam po na tayo doon. Stay away from them. We don't support them. We don't protect them because we have to protect the truth and it is required for us to follow the command of God. Yun po yung pinaka maganda po sa atin. And last, we are the true fellowship of God. Pag sinabi natin true fellowship of God, nandun po tayo mga believers na lumalakad tayo sa katotohanan, kinakasihan tayo ng banal na spirito, sumusunod tayo sa gusto ng Diyos, and not the obedient of our lust or yung ating laman. Hindi po tayo kung anong gusto ng ating katawan, kung anong gusto ng ating kaisipan na hindi nakakalugod sa Panginoon, hindi po natin susundin yun. Ito pong lahat ng ito na binigay natin ngayon, paalala to sa mga nanay at saka sa tatay. As a partner or couples, kailangan po lahat sila masundan nila yung mga bagay nito. Kasi hindi naman kagad magsisimula sa mga anak natin. May bilin dito sa mga anak pero nakatagubilin sa mga magulang. We have to teach them ang mga anak natin. Ituro natin sa kanila ang tama, ang daan papunta sa tama, para alam natin, pagdating ng araw, hindi po sila mabubulit o mawawala sa kanilang kinalalakaran. Lahat po tayo mga magulang na nangangarap na bukas makalawa, lahat tayo pong pamilya, sama-sama, hindi lang tayo pamilya natin, andun ang kapatid natin, pamangkin natin, o pamilya natin. But, lagi po natin sinasabi, ang Diyos ay bukas ang kanyang mga kamay, para sa lahat na tunay na nagre-repent o nagsisisi at nanunumbalik sa Kanya. Kaya mahirap yung even we pray a lot for them, tapos talagang ganun at continuous pa rin yung kanilang ginagawa. Minsan tayo nagkakameron ng problema pagka yung nahihirapan tayong magsabi ng mali ang ginagawa mo tapos sasama yung loob sa atin. Lalo na yung mga kapatid natin, lalo na yung ating mga pinsan, mga kamag-anak natin, kasi nga po, mahigpit po talaga pagdating sa pananampalataya ang sinasabi ng Panginoon. Kapag tinanggihan nila ang Panginoon, ang Diyos ang bahala. Kasi laging sinasabi nila, kilala ko naman ng Panginoon, alam ko naman kung ano sinasabi ng Panginoon, pero hindi ko alam mo at kilala mo at tinatawag mo, ay maliligtas ka na. Yun po yung pinakamasakit kasi sinabi po niya, not all believers who call me Lord, Lord, hindi maliligtas. Sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya at sumusunod at ang puso ay nasa Panginoon, sila yung may kaligtasan. Hindi lahat ng tumatanggap ngayon, naniniwala ngayon, pero hindi nananatili, maliligtas. Hindi po. Lahat ng pinili at nanatili, sila yung ligtas. Sa hirap o sa ginawa. Kasi kung titingnan po natin, ang pagiging believers, hindi po yan pagkakanampalataya na tayo puro saya, kaligtasan, enjoyment. Hindi po. Full of sacrifices. Physical, spiritual, financial. Yan pong yan. Even emotional. Kasama po lahat yan.
sa ating mga mananampalataya at believers. Apektado po ang ating buhay na pisikal. Kasi pagka sinabi mong pisikal, ano po yan? Kalaban ng spiritual ang pisikal natin. Bakit ganun? Kasi pagka kayo ay nagkasakit at tanghina, po pwede nyo tanggihan yung gawaing spiritual. Di po ba? Ang pisikal natin po pwedeng maging daan para maging dahilan ng ating spiritual na buhay. Kaya lagi natin pagpipray kasi lalo na ngayong malamig, may mga sakit ang mga sikusiko, tuhod-tuhod. Normal po yan. Sakit dito, sakit dyan. Internal and external meron. Loob ng tiyan, loob ng dibdib, loob ng katawan. Meron tayong mga pain lagi. Kaya dapat mag-pray tayo ng mas marami. Mag-ingat tayo sapagkat alam natin na hindi lang sometimes physically dahil sa panahon, spiritually, tinitrigger tayo ng kaaway. Especially pagka tayo ay may entry point ang kaaway sa atin. Ang unang pasukan ng entry point sa atin, which is yung laman ng isip natin. Kapag ikaw ay nag-isip ng konti lang na twist ng konting mali, tandaan niyo po, sasakay na kagad ng kaaway yun. Lalo na pagka ikaw ay nakaisip na, ba't nasakit kaya ng likod ko? Likod pa lang yun ha. Yung sakit ng likod mo, umabot na sa sikmura, umabot na sa puson. Sabi ko, ba't kaya gano'n? Tinitinigil tayo ng kaaway. Tapos, isasaksak ng kaaway, baka yan ay cancer, mamamatay ka na, ganyan-ganyan. Uuwi ka sa anxiety, madidepress ka na. I have a lot of believers at saka Christian na pinagpeperay sa ganitong sitwasyon. Mahirap po yun pag anxiety kayo. Siguro the best doon, not only prayer. Physically, kailangan nyo rin magpa-check sa doktor. Kasi ang doktor, nagbibigay sila ng anti-calma, ang tinatawag doon. Kasi po mahirap ang trigger ng anxiety. Napakahirap po niyan. Hindi ko alam kung lahat yung nakaranas ng anxiety. Ansya. Mabuti kayo. Salamat sa Diyos. Buti kayo hindi nakaranas ng ansya. Ang ansya mo yun yung pagkaalala sobra na parang alam niyo yung ansya may kasamang fear yan na parang nagpapagulo sa isip niyo, na panghihina ng katawan niyo. Sabi ko nga, nung time na nakakaranas ako ng ganun, Lord, para bang lulugmok yung buhay mo pagka talagang under ka ng anxiety attack. Mahirap po yun. Kaya kailangan paglabanan po natin yun. More on prayer. At huwag tayong matakot kung talagang pupunin na tayo ni Lord. Ang kailangan natin, paghandaan natin, Lord, bakit hindi mo ko winarningan? Walang warning kay God kung mamamatay tayo. Importante, we are all ready na bukas, lahat tayo darating yung oras na mamamatay tayo. Kaya lang ang paghandaan natin, may pupuntahan tayo. Kasi huwag kayong matawag, lahat naman tayo mamamatay, sabi ng mga matatanda, pero hindi nyo alam kung ano yung pupuntahan natin. Salamat po sa JA1 family because we all know and we have already God given wisdom to our spiritual father para meron pala tayong paradise. Meron na pala talagang pupuntahan ng kadiliman. Kaya yung pagtanggap kay Kristo, yun ang kaliwanagan. Sige po tayo po tumayo tayo manalangin. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Hallelujah. Father God, minsan pa kaming lahat ng mga anak mo na narito, O Lord God, ay nagpapakumbaba. Ginagalang namin, O Lord God, ang lugar na ito. Gumagalang namin sa inyong harapan, O Lord God. At sa oras na ito, O Lord God, bago kami tumulog sa inyo, nawa po, makita niyo po, O Lord God, sa aming puso, sa aming isipan, ang mga bagay na hindi nakalugod. Ang kalinisan at ang paglilinis ng banal na dugo ni Kristo, O Lord God, ipagkaloob niyo po sa amin. Inaanyayahan namin ang matatapat mong anghel, O Lord God, na siya magbabantay sa lugar na aming kinaroroonan. Hindi namin pinahihintulutan any works and plan of the enemy in this place. Bagos, Father God, hallelujah, ang banal na Espiritu, O Lord God, na siya mamumuna sa amin to lead in our prayer. Hallelujah. The faithful angels of the Lord right now is here in this temple. Siya yung nagbabantay. Siya yung nakatingin sa atin. Hindi niya hahayaan anuman
ang gagawin ng kaaway sa oras na ito. Bagos, maranasan natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah, Father God in heaven. In the name of your Son, Jesus, and the power of the Holy Spirit, Father God, minsan patunghayan mo kami sa oras na ito, O Lord God. Ang bawat anak mo na narito sa kalagitnaan na ito ng iyong templo, O Lord God, ano man ang bitbit ng aming puso at isipan, Father God in heaven, huwag niyong hayaan ito, O Lord God, na magpabigat sa aming puso. Ano man ang problema, ano man ang hinaharap, ano man ang karamdaman, sa amin muna mga mananalangin, O Lord God. Lord, right now, hayaan mo ang kapayapaan ay pumasok sa aming puso at isipan. At iunat mo, O Lord God, ang iyong kamay sa oras na ito. Makapangyarihan kamay, O Lord God. Sa lahat ng anak mo na narito na may karamdaman, internal and external, ipatong nyo ang kamay ng Diyos sa inyong ulunan. At lahat ng inyong nararamdaman sa oras na ito, dadaloy ang banal na dugo ni Kristo. Father God in heaven, sa pagdaloy ng banal na dugo ni Kristo sa lahat ng mga anak mo, mananalangin na narito sa inyong harapan, mag-circulate ito sa aming ugat, sa buong katawan, malaki o maliit, O Lord God. Lahat ng madaanan nito, O Lord, Father God in heaven, all virus, bacteria, O Lord God, hallelujah, in the name of Jesus. We do believe, Father God, hallelujah, lahat na may mga bukol, matutunaw. Lahat na may karamdaman, O Lord God, marireceive ang kagalingan. All pain, from head to foot, kinakast out ng banal na dugo ni Kristo sa pangalan ni Jesus. Patuloy kayo, O Lord God, na manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy, O Lord God, sa oras na ito, maranasan namin ang manifestation of the power of the Holy Spirit and manifestation of the blood of Jesus. We declare, O Lord God, ang power ng name ni Jesus, O Lord God, para totally we receive complete healing right now in the name of Jesus. Hallelujah, O Lord God, pati sa mga anak mo, O Lord God, ang wala dito sa lugar na ito, na merong karamdaman, may ubong, may sipon, may lagnat, O Lord God. Lahat ng mga anak mo na may mataas ang sugar, yung anak mo mataas ang potassium, mataas ang uric acid, O Lord God. May problema, Father God, hallelujah, sa kanilang blood pressure, sa kanilang digestive system, sa kanilang respiratory system, sa kanilang external part, yung muscle nila, yung bone nila, O Lord God. We declare, Father God in heaven, that the power of the blood of Jesus manifests in their body. At sa kanilang paghingi ng tawad, O Lord God. At sa kanilang pananampalataya, Lord, they will receive complete healing. Healing upon healing be upon them. In the name of Jesus, O Lord God. Hallelujah. Bago kami dumako, O Lord God, sa panalangin, idinudulog namin sa inyong bansang Pilipinas, Father God in heaven. Lord, simula sa nakataasang presidente, vice president, senators, governor, and local government officials, O Lord God. Kasi nawa ang bawat isa sa kanila, O Lord God, ang banal na spiritu. O ano nangyayari sa Pilipinas, Father God, we do believe na kayo lang yung pinaka makapangyarihan gagawa ng daan upang, O Lord God, malis lahat ang mga corruptors or corruptions sa Pilipinas, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Father God in heaven. At sa oras na ito, O Lord, na dinudulog namin sa inyo, aming spiritual father, ang aming spiritual mother, O Lord God, sa buhay ng Apostol Bishop Art Gonzalez, sa buhay ni Reblin, O Lord God. Father God, alam mo kung nasan sila sa oras na ito, O Lord. Hallelujah. Patuloy mong samahan. Kasi yan ang kanilang mga buhay, O Lord God. Sa bawat lugar na kanilang matutungtungan at papunat ng kanilang mga kamay. Ang lahat, O Lord God, ay makakaranas ng kapangyarihan na nanggagaling sa inyo. Ang lahat ay makakarinig, O Lord God, ang mensahe na nanggagaling sa inyo, O Lord God. Ang hingit dalangin lang namin sa oras na ito para sa aming spiritual parents, O Lord God, yung full protection be upon them. Yung kalakasan ng kanilang physical na katawan, O Lord God, ipagkaloob mo sa kanila.
No works and plan of the enemy. Hallelujah, Father God. At patuloy, O Lord God, nagabayan mo sila sa lahat ng lugar, bansa, na kanilang pupuntahan at tutuntungan. At kayo rin ang humipo, O Lord God, sa puso ng bawat lugar na kanilang dadatnan, yung mga Christian, believers, na kanilang madadatnan, O Lord God. Hindi lamang, O Lord God, yung pag-saluda, yung kanilang yung hospitable heart na maibigay mo sa kanila, bagkus you will bless them, O Lord God, sa lahat ng aspeto ng kanilang pangangailangan sa buhay. Gayun din, itanangin namin sa aming supervising pastor ng Europe sa buhay na Rev. Jerry Manalo, na nasa Pilipinas ngayon, O Lord God. Ingatan niyo po siya, proteksyonan ng bawat galaw at bawat alis niya at pag-alis niya ng tahanan, bawat lugar na pupuntahan niya, O Lord God. Naniniwala kami, O Lord God, na gagabayan niyo siya at sasamahan. And even the faithful angels, O Lord God, will protect him in the name of Jesus. At maging, O Lord God, sa mga susunod na kanyang pupuntahan, sa leadership, sa anniversary ng JU1, ng main church, sa Batangas, O Lord God, samahan niyo po siya, O Lord God, sa pangalan ng Jesus. And even, O Lord God, sa lahat ng churches dito sa buong Europe, simula sa Amsterdam, sa satellite nila doon, simula sa Spain, O Lord God, Barcelona and satellite, sa London, yung kanilang satellite na church doon, O Lord God, hallelujah, maging sa Germany and satellites, kasama ng Malta, hallelujah, Father God in heaven, kasamang ang buong Milan, ang Rome, and satellites, churches, O Lord God. Sa lahat ng mga pastor mo na itinalaga, O Lord God, sa church dito sa Europe, O Lord God, kung nabanggit ko man lahat ng ito, itinalaga mo sila, O Lord God, upang pangunahan ang mga churches dito sa buong Europe. We do believe, Father God, na lahat ng mga pastors, lahat ng mga leaders na itinalaga mo sa bawat churches, Lord God, pag-isahin mo ang kanilang mga puso, magkaisa ang kanilang spirito, O Lord God, at ang lahat ng kanilang pangangailangan doon sa buong church, sa personal na buhay ng bawat mga anak mo at ang kanilang nasasakupan, ipuprovide niyo po ito sa kanila sa pangalan ni Jesus, O Lord God. And we do believe, Father God in heaven, dito sa Milan, O Lord God, in our satellite sa Brescia. Lord, kung paano mo pinagpapala ang Milan, ganun din ito dadaloy sa Brescia. Kung gaano, Lord God, yung multiplications of members or blocks sa loob ng Milan, ganun din, O Lord God, sa Brescia. At Lord, kung paano mo, O Lord God, ginagamit ang mga leaders dito, ganun din sa Brescia. Lord, ang pag-ibig na pinagkaloob mo sa amin, sa Milan at sa Brescia, O Lord God, patuloy na patibayin mo ito sa puso ng bawat namumuno, ng bawat leaders, O Lord God, even the blocks ng mga taga-Milan at saka taga-Brescia. Father God in heaven, maraming salamat po. At nawa pa sa aming mga susunod, O Lord God, na practice ng music, sa aming worship leader, sa backups, at saka musician, O Lord God. Lord, hallelujah, hipuin mo mga puso ng mga anak mo na naglilingkod, tumatayo, O Lord God, para sa inyo. Hindi lamang, O Lord God, hallelujah, kung paano nila ibibigay, isusurrender ang kanilang buhay, kung paano sila totally magkukumit, O Lord God, sa kanilang ginagawa, sa kanilang kinatatayuan, O Lord God, in the name of Jesus. At Lord, sa mga anak mo pa, O Lord God, na mga mananalangin, O Lord God, nawa mo, O Lord God, ipuin mo kanilang mga puso, bigyan ng importansya ang kalahagahan ng pananalangin, O Lord God. Ito ang aming susi upang kami ay magkameron, hallelujah, ng komunikasyon sa inyo. Nawa mo, buksan mo ang isip ng bawat isa. Hindi ito basta fellowship lamang. Ito'y isang komunikasyon namin sa inyo. Isang komunyon namin sa inyo. Ipuin niyo ang puso, O Lord God, ng bawat isa na sila'y mag-focus about prayer, about sa prayer meeting, O Lord God. Bigyan nila ng halaga. At nawa po, tumimo ito sa kanilang mga puso. Na mga bawat anak mo, O Lord God, hallelujah, na hindi namin nakasama dito sapagkat may karamdaman, may trabaho man sila, O Lord God. Lord, alam niyo po ang kanilang katayuan, pero yung mga anak mo na nagdidesisyon bago pumunta dito, Lord, iunat mo ang iyong mga kamay. Kayong kumatok.
Hallelujah. Nawa po sa aming panalangin sa oras na ito, O Lord God, in the name of Jesus, O Lord God, ang pag-aming paglilingkod sa inyo, hindi yung una kung ano yung ginagawa namin sa mundong ito, kundi yung ginagawa namin sa templo mo, nawa ang ilagay sa puso ng bawat isa. Maging mahalaga, importante, ang araw na ito, ang oras na ito. Hallelujah. Palagat maraming salamat po, maging sa araw ng bukas, O Lord God, sa mga tatayo na magtuturo, sa buhay ni Pastor Amapay, sa buhay ni Pastor Aldrin, O Lord God. Lord, strengthen your arms sa buhay at puso ng mga anak mong ito. Yung revelation of your message, nawa po ay iparating mo agad sa kanila, O Lord. Maranasan nila, matanggap ka agad nila, O Lord God. And through the Holy Spirit, O Lord God, may deliver nila ito ng maayos sa mga plaques nila in the name of Jesus. At sa pagbunat ng kanilang mga kamay, Father God, nandun ang kapangyarihan mo, and your message, O Lord God, sila yung maging daluyan. Lord, maraming salamat. Kayong Diyos na aming source ng everything. Kayo ang pinagmumulan, pinagkukunan namin ng lakas, physically, spiritually, O Lord God. Nawa po, O Lord God, hallelujah, sa lahat ng mga anak mo, yung prayers nila, yung desire nila, O Lord God, nawa po, O Lord God, hallelujah, ay mag-grant nyo, makaabot sa inyong paanan. At even, O Lord God, sa lahat ng kapatirang may karamdaman, dinudulog po namin sa inyo, O Lord God. At yung walang karamdaman ng mga J1 families, O Lord God, nawa po'y maging mahalaga sa kanilang araw at oras nito. Padagat maraming salamat po. Lahat po ng aming prayers and declaration are sealed with the precious blood of Jesus. At lahat tayo ay magsabi ng sa Kanya ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglo natin sa pangalan ni Jesus. Amen po. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Sumati nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang papapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pakikipisan ng Banal na Espiritu. Tayo ay hahayo at patuloy na maglilingkod sa Panginoon na nandun ang katotohanan. Nandun ang totoo, nabitbit natin ang Kanyang salita at pag-ibig na galing sa Kanya. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen po.